Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time manonood, please click mo yan, Jeremy's TV. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung for today's reflection. Tumatanggap ka ba ng kamalian sa buhay? O nakikinig ka ba sa mga payo ng iyong mga magulang? At ang disiplinang pinapakita sa iyo ay tinuturing mo bang nakakabuti sa iyo o sumasama ang loob mo o nagagalit ka kapag ikaw ay dinidisiplina. So ang ating Panginoong Yesus, di ba? Nag-sacrifice siya. Pinadala siya ng amang nasa langit para tayo matubos sa ating mga kasalanan. So, hindi natin to deserve dahil unang-una tayo mga makasalanan. Tapos siya yung walang kasalanan, pero siya yung nag-sacrifice sa atin. Dahil yun sa pag-ibig ng ating Ama. Kaya nga sabi sa mga Hebreo, chapter 12 verse 10, sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang. Gayun din naman, itinituwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging tulad, banal tulad niya. So yun guys, di ba? Napakalinaw. Tinutuwid tayo ng Panginoong Jesus para tayo maging banal na katulad niya. So bilang sa mga magulang, di ba? Gusto natin maipadama ang pagmamahal natin sa ating mga anak. Ako bilang isang parents, di ba? Kung kaya mo talaga, lahat ng gusto nila ay ibibigay mo. Subalit, di ba? Dahil sa pagmamahal natin sa mga anak natin, minsan, kahit mali na, ay nai-spoil natin. So, yun ang mali, di ba? Na dapat ay dinidisiplina natin at tinuturuan natin sila na kapag mali ay mali, pag tama ay tama. So, halimbawa, di ba? Yung anak mo, ayaw pumasok sa school, wala namang sakit, tinatamad lang. Di ba? Tapos sasabihin sa'yo, ayaw niya nang pumasok. So, pero pagka yan ay pinabayaan mo, at sinabi mo, sige, okay lang. So, akala ng bata, okay lang na hindi pumasok. Kahit na walang matinding reason o kahit na walang valid na reason. So, darating yung panahon, pagka ganun ang ginawa mo, posibleng hindi na siya papasok sa school at mapapariwara na siya. Mas gusto lang niya na tumambay lang sa kanto, makipagbarkada, lumabas, at kung ano-anong gagawin niya para lang hindi pumasok, di ba? So, kung sila susundin natin guys, ang mga bata, ay walang mangyayari. Kaya kailangan, pag nakikita natin na mali na ang kanilang mga ginagawa, ay kailangan na natin silang sabihan o turuan na mali yan. Kahit ayaw nila, ito yung tama, ito ang dapat masusunod. Dahil pag pinabayaan natin sila, talagang hindi natin yung makokontrol, mawawala ng disiplina. Di ba? So, kung gusto ng Diyos na sumaya tayo, hindi naman ibig sabihin na dinidisiplina tayo ng Diyos o ng ating mga magulang, hindi ka na magiging masaya. Di ba? Mas masaya nga, peaceful ang buhay kapag sumusunod tayo sa Diyos. So, maraming guilty dito. Lahat po tayo. Dahil sa ating kainahan, dahil natutok na tayo. Minsan, kahit ayaw natin, nagagawa natin yung mga bagay na hindi naman dapat gawin. Kaya minsan, di ba, yung iba, napakahirap, di ba? Napakasakit. Ayaw nilang tanggapin yung disiplina o yung pagtutuwid natin sa kanila. Kasi pag hindi ka nakikinig, at walang nagdidisiplina sa'yo, at walang tumutuwid sa'yo, doon ka dapat patakot at doon ka dapat kabahan. Dahil pagka pinabayaan mo lang, di ba? At walang gumagabay sa'yo, gawin mo kung ano ang gusto mo, darating yung araw talaga mapapariwara ka at maliligaw ka ng landas. So, yan po ang ating ipagdasal na sana, tulad ng sabi ng ating Panginoon Jesus, na kailangan natin maging banal sa tulong niya. Alam naman natin na mahirap to, pero kakayanin mo. So, sa mga may mga anak, di ba, mga matitigas sa ulo, minsan gabing-gabi na wala pa. Di ba? Gabing-gabi na wala pa sila. Ayaw na umuwi.
Yung pala mabalitaan mo kung ano yung ginagawa niya. Pag-inuman niya, nakikipagtulog sa mga kaibigan, na which is hindi naman tama. Dahil hindi mo alam kung ano nga ginagawa nila at baka mapasama pa sila. Kaya lahat ng kabutihan at mga disiplina dapat natin gawin yan para sa ating mga anak. Hindi na sila para din sa ating mga sarili. Kaya sa kapatid natin na nanonood sa akin na may matinding karamdaman, problema sa financial, physical, at sa pamilya. Sabayin mo kasi napakasimple na sa hindi maniwala at magtiwala ay tsak yun kanyang ipagkakaloob sa pamilya. Sabi mo na namin, Lord, bless niyo po ang kapatid namin na nanonood sa akin na may matinding karamdaman. Stage 4 cancer. Imitanin na po sa Lord. At kung ano-ano po ang mga karamdaman, bumabalot sa kanyang katawan. Puhin niyo po, Lord, ng iyong mapagpagaling na po. Pansin niyo po, tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. Ibalik niyo po ang kanyang kalakasan. Ganun din po sa pamilya na sira na nagkawatak-watak. Dahil sa hindi pagkaunama, pagbigkis-bigkis ang pumili ang kanilang pamilya. At sa financial load. Kailangan namin yun. Lalo-lalo na, yung kapatid namin walang-wala. Pwede mo pambili ng isang kilo ng bigas. Ulam. Kumbang sa mga bata, pambili ng gamot. At kung ano-ano pa rin. Gusto kong hangyan na buhay para sa amin. So, ang lahat ng ito yung namin sa matamis na pangalan natin ang Jesus. Amen. God, all be the glory. Sa amin naman. Sa ito. Thank you very much for